Your Honor, I am not badgering the witness. Objection, Your Honor. I move to strike out the last statement. It's a baseless, conclusive statement. Objection, Your Honor. Calls for speculation. Redirect, Attorney Matias. Yes, Your Honor. Bakit ho sa tingin ninyo may tensyon sa pagitan ng anak ninyo at ng nasasakdal? Ayaw kasi ng anak ko na mapunta kay Ses ang property ko. Property ko yun eh! Pero sapat na hubang dahilan yon para masabi ninyong sinadya ng nasasakdal na patayin ang anak ninyo? Malamang. Galit nga eh, di ba? Tsaka tinanong na yan kanina, di ba? Naroon ho ba kayo sa insidente nung may nagsabi sa anak ninyo tungkol sa pagbabanta sa buhay niya? Mom, don't make her answer that question. Hayaan mo siya. I know where this is going. Wala po ako doon. Sa makatuwid, sinabi lang ng anak ninyo sa inyo, pero wala kayo sa mismong insidente. Pero pinatay niyo ang anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Kaya ayoko sumama dito. Makinig ka na lang. Ay, tumatakbo sa utak ko, nakakapraning. Sarap ipakulam tong babaeng to. Ba, bayaan mo. Kulang kitang puhanan ng buhok yung babae. Sis. Nakita ko. Nandun ako. Nandun ako nung nalagutan siya ng hininga dahil sa kagagawan niyo! Pinatay niyo ang anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Ay, balik mo sa akin ang anak ko! Order in the court! Dr. Pilapil, how many times have you testified as an expert witness on a head injury case? This is my 7th appearance in court, to be exact. I'll go direct to the point. Ano po ba ang mga cause ng subarachnoid hemorrhage? Maaring makuha ito sa head trauma or a vehicular accident or a pre-existing condition. Paano po ba masasabi na upon initial medical investigation, pagkabagok ang dahilan ng subarachnoid hemorrhage ng biktima? Well, upon first glance, nagsasabi ang medical report na tumama ang ulo ng biktima sa sidewalk nang itinulak ito ng akusado, kaya nagkasugat at may dugo. Objection, Your Honor. Relevance. This has already been asked and discussed during the presentation of the prosecution. Your Honor, I promise you I have a point. Then get to it. Dok, ano pa nga po ang maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage? Objection, Your Honor. That question has already been asked and discussed. Attorney Matias? Sorry, Your Honor. Dok, ano po ho ang maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage bukod sa external injury? Objection. Overruled. Please answer the question, witness. Sige, Dok. Ganito po. Napanood ko po kasi sa Abot Kamay na Pangarap. Seriously? At nakumpirma ko din sa mga nabasa kong publicly available medical case studies na isa sa maaaring cause ng subarachnoid hemorrhage ay aneurysm. Maaari ho bang magkaroon ng ganitong kondisyon ng isang tao nang hindi niya namamalayan? Oo, maraming cases na sakalang nalaman ng pasyente o mga kasamahan o mga kapamilya niya nung malaman niyang mayroon siyang aneurysm noong pumutok na ito. Dok, ano pa nga po ba ang sintomas ng aneurysm? Isa sa pinaka-common na sintomas nito ay ang pananakit ng ulo. Kasama na dyan ang nausea and vomiting, stiff neck, meron ding blurred or double vision, sensitivity to light, seizure, drooping eyelid, confusion or loss of consciousness. At kinumpirma ng ina ni Dexter na ilang araw bago nangyari ang kanyang pagkamatay, panay ang pananakit ng kanyang ulo. Dok, may prominenteng sintomas po ba ang ruptured aneurysm? A sudden severe headache is a key symptom of a ruptured aneurysm, attorney. Sa makatuwid, hindi imposible na pre-existing ruptured aneurysm detected or undetected
or blunt trauma ang cause ng subarachnoid hemorrhage. Objection, Your Honor. On what grounds? It requires a narrative. An expert witness is on direct. Attorney Simmons, overruled. You may go on. Yes, hindi imposible. Kung hindi imposible, base sa insidente ng kasong ito, maaari niyo bang ipaliwanag sa amin kung ano kaya ang nangyari kay Dexter Montinola? This is not how it should be. I should be the one crushing Lilette and not the other way around. I'm way too experienced than this newbie. Dr. Pilapil, kung sinasabi niyo na may 50-50 probability, paano niyo mapapatunayan sa korting ito ang posibilidad na pre-existing ruptured aneurysm ang ikinamatay ni Dexter? I recommend na ma-review ang kanyang autopsy and medical records. Ay, baka nga dati na may sakit yung Dexter. So ano? Nagsisinungaling sila? Tama na! Huwag niyo nang pag-usapan ng anak ko. Order! Order in the court! Wala kayong karapatan pag-usapan ng sakit ng anak ko! Your Honor, as per recommendation of the expert witness, may I request a review of Dexter Montinola's medical history report and autopsy to be diagnosed and assessed by at least 2 medical investigation experts. We will be formally offering those documents as part of our additional pieces of evidence, and may I present the medical experts as our additional witnesses as we made the required reservations during pre-trial, Your Honor. Granted, Attorney Matias. We will include that in the order. That would be all, Your Honor. In the matter of the people of the Philippines versus Cecilia Machas. Wherefore, after checking the past medical records and the autopsy of the victim, Dexter Montinola, the court finds the accused not guilty of the crime of murder under Article 246 of the Revised Penal Code of the Philippines. So ordered. Session is adjourned. Bakit? Kasalanan na bang uminom ngayon? Ano kinalaman na pag-inom ko dito sa kasong to? Umiinom ka kahit alam mong buntis ka? Magulong isip ko nun eh. Objection, Your Honor. Nahaharas na yung client ko sa mga personal na tanong na wala namang kinalaman sa custody ng bata. Overruled. Paano magulong lahat? Gusto ko lang takasan lahat. Magulong ang isip ko nun eh. Wala ako sa tamang katinuan. Wala sa tamang katinoan? Lasing dahil sa alak? Alam niyo naman nagdadalang tao kayo pero umiinom pa rin kayo? Gusto ko ngang takasan lahat. Kasi sobrang problemado na ako nun. Ultimo nga nga'y pag-iinom ko eh. Hindi na nga umi-epekto. Lahat na ginawa ko. Nagpakalasing ako, nagpakabangag, lahat na. Gusto kong takasan lahat. Gusto kong makalimutan lahat. Lahat ng nararanasan ko nun. Nagpakabangag? Bangag ka nung mga panahon na yon? Ibig sabihin, nung araw na pinigilan ka ni Monica ang bukasan ng buhay ng bata, hindi ka lang lasing sa alak, kundi may tinik ka rin para mabangag ka? Were you under the influence of illegal drugs? Objection, Your Honor. Her questions are not related to the case of the child custody. Your Honor, I'm just proving the unfit mother's habitual use of alcohol and history of drug use. Overruled. Ano itong nagpabangag sa'yo para maisipan mong wakasan ang buhay mo at ang buhay ng bata? Hayop ka, Monica. Sinisiraan mo ako? Ha? Ito yung gusto mo mangyari sa akin? Ha? Yung mapahiya ako? Alam mo lahat ng pinagdaanan ko.
Alam mo lahat yung paghihirap ko! Oo! Nag-drugs ako! Oo! Uminom ako! Nasira ang ulo ko! Pero sino bang hindi umaman sa mga pinagdaanan ko doon? Pero noon yun! Noon! Order in the court! Order in the court! Iba na ako ngayon eh! Iba na ako ngayon, attorney! Order in the court! Kaya ko na palakihin yung anak ko, attorney! Attorney, balik niyo yung anak ko! Order in the court! Ibalik niyo na yung anak ko para awa niyo na! Ibalik niyo yung anak ko! Order in the court! Your Honor, I request that Mrs. Nimia Osdemir undergo drug test and psychological evaluation. The defendant's counsel may now cross-examine the witness. Miss Maya, kahanga-hanga po ang mga binitiwan yung salita tungkol sa kapangyarihan ng kababaihan kanina. Pero, napatunayan na din sa kasaysayan na mas kahanga-hanga ang babaeng handang tumulong sa kapwa. Mapababae man o lalaki, hindi lang ang kalalakihan ang may kakayahang gumawa ng mali. At hindi lang kababaihan ang may kakayahang magsabi ng katotohanan. Objection, Your Honor. I believe that the counsel has been given this time to cross-examine the witness and not to give some beauty pageant speech. Miss Universe, Attorney Matias, proceed to cross-examination. Miss Maya, sinabi mo kanina na bandang 2:00 ng madaling araw nung March 1, 2024 nakarinig ka ng iyak. Tama ba? Tama. At kaya ka naniniwalang may nangyaring rape dahil sa iyak na yon. Tama? Tama. Sigurado ka bang iyak yung narinig mo? Siguradong sigurado. Talaga? Hindi kaya ang narinig mo ay isang ungol ng babaeng nakikipagtalik? Yan ang ungol ng babaeng nakikipagtalik. At hindi yan ang narinig ko. Alam mo ba na hindi pare-pareho ang ungol na nagagawa ng bawat babaeng nakikipagtalik? Eh ikaw, ano bang alam mo sa pagkakaiba ng iyak at ungol? Ha? Excuse me? Uulitin ko. Alam mo ba na hindi pare-pareho ang ungol na nagagawa ng bawat babaeng nakikipagtalik? Nakipag-sex ka na ba, ha? Para mapatunayan mo sa amin na umungol ka na sa buong buhay mo. Ginoong Gary Santos, noong nasaksihan niyo ang pag-aaway nila Ricardo Carding Veloso at Charito Chato Mercado, ang sabi niyo sa inyong affidavit ay inutusan kayo ni Carding na alisin si Lovely doon. Tama ba? Opo. Sinamahan ko po si Lovely papasok ng bahay para mailayo ko siya kay Aling Chato. At pagkatapos nun, ay bumalik din kayo sa bigasan kung saan sila nagtatalo. Tama? Opo. At ayon din sa iyong testimonya, pagbalik mo, wala na at nakaalis na si Aling Chato. Tama? Opo. Naguguluhan lamang ako. Ang sabi niyo kanina kay Attorney Simmons, narinig niyo mismo ang pagbabanta ni Aling Chato na babawiin niya si Lovely kahit ano pang mangyari, kahit na magkamatayan pa. Paano mo narinig yun kung pagbalik mo, si Carding na lang ang naabutan mo? Ginoong Gary Santos, sumumpa ko kayo sa korteng ito na sasabihin niyo ang buong katotohanan. Pakisagot ho yung tanong ko. Hindi ko po personal na narinig na nagbanta si Aling Chato. Nabanggit lang po sa akin ito ni Carding lahat. Your Honor, I move that the previous testimony be stricken out from the records on the ground of hearsay. Granted.
No further questions, Your Honor.